praise. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo at magpuri po sa ating Panginoon? Simulan po natin sa unang kanta. Sabi po sa title, Christ is my rock. So, sinisimbol po ng rock si Christ. So, kumbaga, kapag po nalunod tayo sa mga sa dagat or sa kahit anumang tubig, meron pong isang tao na parang nagsisave po sa atin. Kunwari po yung sa barko na nilalagyan nila na, para magstay yung barko dun sa isang place, nilalagyan nila ng malaking axe na mabigat. Tapos, yun yung purpose niya, parang umaano siya, siya yung parang nagsistay doon sa barko. So parang ganun si Lord, tayo yung barko, and then God is that axe. So, let's praise the Lord, let's worship the Lord. Of need and plenty, in moments of joy and mourning, I'm never forgotten, never forsaken. When I am tired and weary, when odds are stacked against me, I'm never abandoned, I stand unshaken. Those storms may come, I stand
po, Lord, sa araw-araw na binibigay niyo pong blessing, Lord. Lord, we may get tired, Lord, but we know, Lord, that we always remember that you are our rock. You are the foundation of our lives, Lord. And Lord, we know that you will fuel us with your spirit, Lord, with your strength, and you will help us do our things, Lord, in your way. In Jesus' name, pray, amen. Let's continue to praise the Lord.
Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. May katwaan sa haring pagdating, puso aking tahanan. Mundo'y magawitan, mundo'y magawitan, mundo'y magawitan. Si Jesus ay ipagdiwang, tanay magawitan. Bukid purot kapatagan, galak ay isa-isa, galak ay isa-isa, galak, galak ay isa-isa. Kasalanay na parang na nakungkot dusa, napalitot talangayan, pala't ginhawa, pala't ginhawa, pala at ginhawa. Mundo ay pag-arian ng katotohanan. Ang biyayang kaligtasan, kakamtan ng bayan, kakamtan ng bayan, kakamtan ng bayan. Lord God, maraming salamat po, Lord, sa araw na to, Lord. Lord, gabayan niyo po, Lord, si Pastor na mag-send po ng message ninyo. At Lord, patawarin niyo po kami, Lord, sa mga kasalanan na sinasadya man po o hindi. In Jesus' name pray, Amen. Majesty,
at mamumukod sa lahat ng buro. Daragsa sa kanya ang lahat ng bangsa. Maraming tao ang darating at sasabihin ang ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan. Ang matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat. Sa mga tao kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak at kahit naman ang kanilang mga sibat, mga bansa na di nag-aaway sa pakikidigma at di na magsasanay. Pagbulay-bulayan natin sa Biblia, ang mga taong umakyat sa bundok ay bumababang na bago, naliwanagan, nakapagpahinga, o nakatanggap ng pangitain. Tayong lahat ay dumaranas ng pangangailangan ng pagpapanumbalik at kaliwanagan. Si Jesus ang ating pag-asa para sa bago at binagong buhay. At ipinahayag ni Isaias kung ano ang kahulugan ng pag-asang ito para sa sangkatauhan sa mapagmahal na plano ng Diyos. Kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikidigmay di na magsasanay. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, turuan mo kaming umasa sa pag-ibig mong walang hanggan at walang katapusan. Tanging sa iyong pag-ibig namin mararanasan ang pagwawaksi ng mga sandata at digmaan. Sa iyong puso kami ay ligtas na nakasilong, Panginoon, kaya't hindi namin kailangan ang digmaan sapagkat alam naming may tahanan kami sa bundok na ligtas at payapa kasama ka. Tulungan mo kaming maranasan ang pag-asang ito sa aming araw-araw na buhay. Amen. Kadalasan, ang takot ang ugat ng hindi magandang asal. Takot tungkol sa pera, kalusugan, mahal sa buhay o lipunan. Una, tayo ay naglaan ng oras bawat araw upang magnilay sa pag-asa. Ikalawa, hanapin sa iyong araw ang mga sandali kung kailangan kang natatakot sa halip na pag-asa. Ang humuhubog sa iyong pananalita, pag-isip at kilos. Ikatlo, alamin na ang Diyos ay bumababa mula sa bundok kapag ikaw ay tumatawag at iingatan ka mula sa takot patungo sa pag-asa. Halina, atin ngayong sindihan ang unang kandila ng pagdatal na sumisimbolo na ang Mesayas na ipinangako ay ang dakilang pag-asa ng sanlibutan. Sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, lumanglang ng langit at lupa, at si Kristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, nasa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at inilbing. Sa iklong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at upo sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, upang hukuman ang nangabuhay at nangamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Let us extend our hands and let us pray for our children. Yes, Lord, ang spirit po ng inawit po nila saying that you are born, Lord, not only on the day of Christmas, Lord, but every day sumisilang ang pag-asa, sumisilang, Lord, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng mga anak namin na ito, na mga bata. At patuloy namin silang inilalapit sa iyo, Panginoon, sapagkat nakikita po namin ang kahalagahan na tinawag mo ang mga batang ito hindi lamang dito sa loob ng iyong iglesia, kundi tinawag mo po sila na mapalapit sa iyong paanan. At ito, Panginoon, ang pangarap namin ng mga magulang nila na sila ay lumaki na malapit sa iyo, Panginoon. Lumaki na hanggat sila ay nagkakaroon ng runong, Panginoon, ay higit ka pa po nilang makilala at mapaglingkuran. Dinadalangin namin sila, Panginoon, sa mga panahon na sila ay may karamdaman, sa panahon na sila ay malayo sa amin. Ikaw nga, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat sa mga munting anghel na ito ng aming iglesia. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan mong Jesus. Amen. Okay. Okay, God is good. And all the time, nasa panahon po tayo ng mga pahayag. Okay? Tunghayan po natin yung ating liturhiya o tumingin na lang kayo sa screen. Meron tayong morning devotion every Monday to Friday, 5:30 to 6 a.m. Meron tayong Tarkan Mission every Sunday sa afternoon. 1:30 po ang alis dito mamaya. Every Wednesday, meron Seniors and Elderlies Bible Study. Every Thursday, meron tayong midweek service, face-to-face, dito sa church, 5 p.m. And every Friday, meron tayong UMWSCS Care Group, 4 p.m. And then every Saturday, mayroong breakfast fellowship ang mga UMM. And then every Sunday, after the service, meron namang UMYF Bible Study. Okay? And then mamayang hapon, 5:30, meron tayong Christmas lighting. Okay? Kung ating mapapansin, maraming ilaw sa loob at sa labas ng ating church. Mamaya po ang pagsisindi niyan. Okay? Ngayon din, lilikumin ang ating one-day salary. Meron ng, dumating na ba yung sobre? Meron na. Okay. Amen. Okay. Pag daw bigayan, hindi dapat nakasimangot. Kailangan daw, excited din tayo magbigay para daw excited din ang Diyos, na pagpalain tayo. And then, December 13, NEBD Christmas Family Rally. Saan ba ito gaganapin? Okay? 7 a.m. to 12 noon. Okay? And then, meron din tayong luncheon fellowship mamaya after the service. Okay? And then, yung mga nagkaloob ng bulaklak ngayon ay si kapatid na Ronald at Maribel Domingo. At next Sunday ay si kapatid na Josie Javier. Mga may kaarawan, ngayon ay kaarawan ni Noel Salen. Sino ba yon? Nasaan siya? December 1, bukas, si Riz Kendrick Calderon at Mark Jacob Lopez. December 2, si Krenz Graciel Balino. December 3, si Kuya Natoy, si Renato Colasito. And then si Ate Josie Javier. Wedding anniversary bukas, December 1, ni Kuya Ronald at Ate Maribel Domingo. Okay? Awitan natin sila.
sa iyong pagsilang. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala sa aming mga gawain. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magbigay ng katagumpayan at means, Panginoon, sa lahat ng aming gawain. At alam namin, Panginoon, na pagtatagumpayin mo ang lahat at maging bahagi kami ng paglago ng aming iglesia. Gayun din po, Panginoon, sa mga anak mo na nagdiriwang ng kaarawan, ikaw nga po ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanila. Makita mo sila na patuloy na nagbibigay ng kanilang buhay. Salamat po sa mahabang panahon ng katapatan at pag-ibig mo sa kanilang buhay. Makita mo silang nag-aalab sa pananampalataya at nagbibigay ng buhay para sa iyo. Gayun din sa nagdiriwang ng wedding anniversary, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na bumigay sa kanila ng isang pag-ibig, pagkakaisa at pagmamahalan. Tunay nga po na ikaw ang maging sentro ng kanilang pamilya. Pagpalain niyo nga po ang aming gawain at ang iyong mga anak na patuloy niyong ginagamit sa iglesyang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Parang hindi po maganda sa ating mga mukha. Magandang umaga po. Ayan. Ngayong pong linggong ito ay isang napakasayang pagdiriwang para sa atin bilang isang iglesia. Kasi po, 3 linggo po ang ating ipinagdiriwang ngayon. Unang-una po ay yung first Sunday of Advent. Pangalawa, dahil po ito ay hindi natin nagawa nung nakaraang linggo, ngayon po ay Thanksgiving Sunday din po. Sinasabay natin yung ating Thanksgiving Sunday. Pasasalamat po sa Diyos sa lahat ng kanyang biyaya at pagkakaloob sa atin. At ang pangatlo po, ngayon din po ay One Day Salary Sunday. Yung One Day Salary Sunday po ay bahagi ng ating pagbabalik sa Panginoon at pasasalamat sa Kanya sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Lahat po ba tayo ay meron ng One Day Salary envelope na hawak-hawak? Ayan. Hindi na po natin ibinukod ito sa ating programa. Isasabay na lang po natin sa pagbibigay natin ng offering mamaya. So, nandito po sa ating harapan yung nakalagay na One Day Salary offering. Doon po natin yon ilalagay. Pansamantala, doon na lang po sa huling basket natin ilagay yung offering at yung tithe ay doon po sa gitna. Yan, okay po ba? Yan, maraming salamat po at sana po ibalik sa atin ng Panginoon ang lahat ng mga pagpapala sa ipagkakaloob natin sa Kanya ngayong umaga. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Para ipapatid lamang sa inyo, ang schedule po ng ating pamaskong handog ay December 13 dapat. Kaya lang natapat po sa family rally ng ating distrito. Kaya gagawin po natin December 12, Biyernes po yun. Yung ating pamamahagi sa ating mga kababayan para mabigyan natin sila ng konting kasiyahan man lang ng kaligayahan sa pagdating ng araw ng Pasko. Kaya December 12 po, doon po tayo magpapamigay at pwede pa rin pong humabol yung nagnanais na magkaloob po, kung ano man ang inyong pagkakaloob. Tatanggapin po natin, nandyan po, may nagsalamat po, may dumating pong biyaya na bigas, pero kukulangin pa rin po yun. Alam ko, meron pang darating Ayun, merong umingiti sa akin mukhang magdadala. Kaya, mga minamahal mga kapatid, yung ganun po, December 12 po tayo, maaaring December 10, mag-re-repack na po tayo. Yung pong po pwede mag-repack, makasama po namin kayo. Po, palagay ko yung marami sa atin, nasa bahay lang, dito na po tayo, magsama-sama po tayo rito. Salamat po at in advance po, maligayang Pasko sa ating lahat.
Magandang umaga po. Ayan. Sige po, ang aking pahayag naman po ay para po sa gawain mamaya. So tulad po na nabanggit po ni Pastor, ay mamayang 5:30 p.m. po ay ang ating Christmas lighting activity. So 3 taon na po ito ng ating iglesia na naging tradisyon na po na pagsisindi ng ilaw sa loob ng ating iglesia tuwing first Sunday of Advent. At gayon din po, paalala po sa parol making contest po natin. Mamaya po ay atin pong ipapakita ang ating mga nagawang parol. So titignan po natin ang creativity ng ating mga kapatid. At gayon din po ay mamaya pong gabi or mamaya po 5:30, inaanyayahan po namin ang bawat organisasyon na magkaroon po ng color coding. So ang mga bata po ay color green, ang mga kabataan ay black, ang mga mayaf po ay white, ang mga kababaihan naman po ay yellow, ang mga kalalakihan po ay brown, at ang mga elderlies po ay red. Sige po, ulitin ko po mga kapatid ha. Mga bata po ay green, ang mga kabataan po ay black, ang mayaf po ay white, ang UMW or kababaihan po ay yellow, ang kalalakihan po ay brown, at ang mga elderlies po ay red. Yan, kasi mamayang Christmas lighting din po natin, may kaunting programa po tayo. At para po rin sa ating mga picture taking po mamaya ay meron po tayong mga color coding para po maganda sa ating picture. So yun lamang po at ipapaalala ko na lang din po ito mamaya sa ating group chat. Maraming salamat po. Ang unang pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa lumang tipan sa sulat ni Propeta Isaias, Kabanata 2, talata 1 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi. Kapayapaang walang hanggan. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Juda at Jerusalem. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan, at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao. Kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikidigmay di na magsasanay. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa Roma, Kabanata 13, talata 11 hanggang 14. Gawin niyo ito dahil alam niyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa sa noong tayo unang sumasampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. Gawin niyo ang Panginoong Jesucristo bilang sandata at huwag niyo kapagbigyan ang laman upang masunod ang mga hiling nito. Ang mga may kakayanan ay magsitayo sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 24, talata 36 hanggang 44. Walang nakakaalam sa araw o oras. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man. Ang Ama lamang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe ng mga araw na iyon bago bumaha
Ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. Ikalawa, ang may 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ng kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos.
Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang unang linggo ng Adbyento. Hindi si Kuya Rolly, Adbyento. No? First Sunday of Advent, na kung saan ang tema ng ating Christmas theme ay The Earth is Waiting. No? Yan po ang Maya Wide theme ng Kapaskuhang ito. Ang daigdig ay naghihintay. Kanino? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yan ang tema natin ngayon. At hanggang simbang gabi, yan pa rin ang ating tema. Na kung saan ay aalalahanin natin ang diwa ng Kapaskuhan at ang kanyang muling pagbabalik. Tunay nga po na ang Christmas, ito yung tinatawag na reincarnation of God. Ito ang pagsasalaman ng Diyos. Ibig sabihin ng incarnation, carne meaning flesh. Ibig sabihin pagsasalaman ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. At kaya ang Kapaskuhan ay incarnation. Pero ang kanyang muling pagbabalik ay tinatawag namang parusya o tinatawag na second coming. Okay. Kaya nga sa ating tema ngayong taon na ito, the earth is waiting. Ang mundo ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Pag sinabing naghihintay ay gustong-gusto nang mangyari. Pag sinabing naghihintay, ay miss na miss niya na natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Are we excited sa kanyang muling pagbabalik? The earth is waiting, sabi doon. At tunay nga po ng magsalaman ang Diyos nang muling isilang si Jesus, handa nga ba ang mundo nang siya ay magkatawang tao? Ano ang condition and situation ng panahong iyon nang isilang si Jesus? Handa ba sila sa pagdating o pagsilang ng Mesyas nung kanilang kapanahunan? Sa palagay nyo? Nang isilang si Jesus, ay hindi handa ang sanglibutan. Sinilang siya sa isang sabsaban at walang nakaalam at walang nakapansin sa kanyang muling pagsilang. Nang ibalita ito ng anghel, ito ay ipinaalam niya sa mga pastol sa parang. At ang unang nakaalam nito ay walang iba kundi ang pinakaabang mga tao tulad ng mga pastol. Pero alam ito ng mga eskrib at mga paraseyo, mga tagapag-aral ng kasulatan, pero wala silang ginawang effort upang puntahan, alamin ang bagong silang na si Jesus. Nalaman din ito ni Herodes na ipinanganak na ang Mesyas. At nalaman pa niya ito sa mga pantas, pero hindi siya gumawa ng paraan upang dalawin, puntahan si Jesus sa Bethlehem. Ibig sabihin, wala silang pakialam. They are comfortable sa kanilang buhay nung isilang si Jesus. Hindi handa ang daigdig na nang siya ay magkatawang tao. Walang pakialam ang tao kahit na siya ay nagkatawang tao. Ngayon naman sa kanyang muling pagbabalik, lahat nga ba ng tao, ang mundo nga ba ay naghihintay sa kanya?
kung ating titingnan ang mundo, iba-iba ang pinagsusumikapan ng mundong ito. Ang mga bansa ay patuloy na naglalaban-laban. Ang kanilang focus ay upang maging superpower, maghanda ng mga armas upang sila ay maging matagumpay na bansa. Pero walang paghahanda sa tinatawag na muling pagbabalik ni Jesus. Ganun din ang mga tao marahil. Bagamat may Kapaskuhan, darating ang Pasko, especially sa Pilipinas, na September pa lang ay hudyat na ng pagdiriwang ng Pasko, pero ang focus ng tao ay tungkol sa ihahanda, gagastusin sa araw ng Pasko. Di ba ang issue ngayon ay, kasya ba ang 500 pang Noche Buena? No? Yun yung pinag-uusapan. Kasya ba? Hindi. Pwede, kung wala kang pera, kasya yun. Kasya ba yung 500 na pang Noche Buena? Yun yung issue, yun yung pinag-uusapan, yun yung viral. Kung magkakasya ba ang 500 pang Noche Buena? Hindi ang issue yung kanyang pagsilang, yung kanyang pagiging Diyos, ang kanyang muling pagbabalik. Kundi ang focus, ang issue ay ano ang ihahanda, ano ang isusuot, ano ang bibilin ngayong Kapaskuhan. Di ba traffic ngayon? Ewan ko ba kung bakit pag nag-bear ay nagta-traffic. Kasi gulong-gulo ang tao. Hindi natin alam kung bakit traffic. Ito ay simbolo na aligaga ang tao sa Kapaskuhan. Pero hindi sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya the earth is waiting. Ito ba ay totoo naman kaya ito sa mga church people na katulad natin? Are we excited sa kanyang muling pagbabalik? Excited naman siguro. Tunay nga po na ito yung dapat maging damdamin na tayo naghihintay sa kanyang muling pagbabalik, sapagkat ito naman yung lundo ng ating pananampalataya at paglilingkod, na siya ay muling magbalik upang makapiling natin siya at makasama sa buhay na walang hanggan. Kaya lang, para bang naging kultura o naging tradisyon na natin o nakasanayan na natin ang ganito na pagkapaskuhan ay abala din naman tayo, kaya lang hindi sa kanyang muling pagbabalik o hindi paghahanda ng ating buhay sa kanyang muling pagbabalik. Tandaan natin, sa kanyang muling pagbabalik, He is a judge na kung saan dapat ay ma-acquit tayo o tayo ay papasa sa kanyang judgment pagdating ng takdang panahon. Kaya ang tunay na paghahanda o paghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus ay paghahanda ng ating buhay, ng ating kaluluwa, ng ating ginagawa at paglilingkod sa ating Diyos. Ano yung focus natin ngayong Kapaskuhan? Ano yung issues sa ating buhay ngayong Kapaskuhan? Tayo ba, kasama ba sa ating agenda yung paghahanda sa kanyang muling pagbabalik, na kung siya man ay dumating bukas o mamaya, ay handa tayo sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, dito sa ating tekstong pinagbatayan, ang muling pagbabalik ng Panginoon ay tinatawag na parusya. Sabi doon, ngunit tungkol sa araw na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.
walang nakakaalam ng kanyang muling pagbabalik. Pero may ibinigay siyang mga hints, may ibinigay siyang mga clue sa kanyang muling pagbabalik. Kung ating babasahin yung sinundan na talata ng ating teksto, sabi doon ay, kung ang puno ng igos ay nagkakadahon na, ibig sabihin, malapit na ang tag-araw, at ito yung mga palatandaan, at nagbigay din sa Matthew ng mga palatandaan na makakarinig kayo ng mga alingaungaw ng digmaan, ang mga bansa ay maglalaban-laban, magkakaroon ng mga lindol, mga sakuna, magkakaroon ng kung ano-anong bagay, sa mundong ito. And then, sabi doon, pupula na parang dugo ang araw, at iyon ang simula ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng ito ay nangyari na. Lahat ng ito ay naganap na. Sabi dito sa text ng ating pinagbatayan, halos narito na siya. Doon sa Matthew 24, 34, na kung saan, sabi na halos narito na siya. Malapit na. Nandito na siya. Subalit, gaano tayo ka-aware sa kanyang muling pagbabalik? Sabi doon, bagamat walang nakakaalam ng araw o oras ng kanyang pagbabalik, are we ready sa kanyang muling pagbabalik? Halimbawa, ang mga talinhaga tungkol sa 10 dalaga, na kung saan yung 10 ay naghanda ng kanilang ilawan, samantalang yung 5 ay hindi naghanda, kaya naiwan yung 5. Baka tayo ay hindi nakapaghanda ng ating langis, ng ating ilawan. Darating siyang parang isang lalaking ikakasal na darating anumang oras. At sa Kapaskuhang ito, ito yung tema, ito yung dapat iniisip ng isang tao, especially ng mga Kristiyano, na sa Kapaskuhang ito, ang kanyang muling pagbabalik, ang isa sa mga issue na dapat nating paghandaan at masagot sa ating buhay. Are we ready sa kanyang muling pagbabalik? And then, sabi doon, number 2, inahalin tulad ni Jesus ang kanyang muling pagbabalik sa panahon ni Noah, na kung saan inutos ng Diyos na gumawa siya ng isang daong o ng isang arko. Sabi sa Biblia, 500 taon si Noah nang makipag-usap ang Diyos sa kanya upang gumawa ng daong. Ganong katanggal, ganong umaabot ang edad ng tao noon. 500 taon si Noah. Natapos ang daong ng 600 taon siya. Ibig sabihin, 100 taon niyang ginawa yung daong. Bakit kaya matagal ang buhay noon? Hindi pa kasi naggigisa ang tao noon. Wala pang betsi noon. Matagal ang buhay nila. Nung mausong maggisa, nauso yung high blood, nauso yung stroke, naging naaga ang buhay ng tao. 100 taong ginawa ni Noah ang daong. At habang ginagawa niya ang daong, sabi doon, siya ay nangangaral sa malaking baha na ipadadala ng Panginoon, na kailangan silang magsisi at magbago ng kanilang buhay sa mga taong naroon. Sa halip, pinagtatawanan siya ng mga tao na nakakakita ng kanyang ginagawa. Nililibak siya. Bakit nagtayo ng daong ang taong ito sa isang bundok, sa isang kagubatan? Bakit nagtatayo ng barko ang taong ito sa panahon ng summer, ng kainitan, sa panahong wala namang patak ng ulan? Kaya nga nililibak sila.
No? Ang tanging naniwala lamang sa kanya ay yung kanyang pamilya, yung kanyang 3 anak at ang kanyang asawa. At sa loob ng 100 taong pangangaral ni Noe, walang isa man na naniwala sa kanya. At nung bumuhos ang ulan, nagdilim ang langit, no? Wala pa rin. Hindi sila naniniwala na babaha ng ganon. Hanggang sa bumaha, sabi doon, umulan ng 40 araw at 40 gabi. Lumutang ang daong at sarado na ang daong nang ang mga tao na na-realize nila na totoo ang sinasabi ni Noe. Huli na ang lahat. No? Kaya, the soul is precious ang kaluluwa talaga ay mahal. Talagang gagasta ka ng marami. Pero, di ba ang mga church nag-evangelize, nagko-crusade, no? Ginagastahan yan, ng iglesia. Pero may mga tumatanggap, pero pagkaraan hindi naman, ibig sabihin ay maghahanda tayo ng gano'n, pero may tatanggap, 2, 1, no? Ibig sabihin, talagang ang mahirap makumbinse ang isang tao sa pagkakilala sa Diyos. Si Noah nga 100 taong nangaral pero walang gustong maniwala sa Kanya. At sabi doon, dumating ang baha sa panahong payapa, sa panahong kumakain, umiinom, nagpapakasal, nag-aasawa ang mga tao. Ibig sabihin, dumating ang Panginoon sa panahong payapa. Sa panahong hindi mo alam na sa panahong iyon darating dahil payapa nga. No? Nasa panahon ng kasaganaan, nasa panahon ng normal na buhay, sa panahong hindi mo hinagap na darating ang Panginoon. Kaya sa panahong komportable, sa panahong peaceful, doon dumating ang baha. Ito rin ang hula, doon sa kay Jose, of the Old Testament, si Jose na New Testament, yung Jose na tatay ni Jesus sa laman. Pag sinabing Joseph of the Old Testament, si Joseph the Dreamer yung pinag-uusapan. Sabi doon na naginip si Jose na kinain ng matatabang baka, yung mga payat na baka, at kinain ng matatabang uhay, yung mga payat na uhay. Ang sabi doon, yung 7 years na tribulation, nahahati ito sa gitna. Nahahati ito sa 3.5 na magkakaroon ng 3.5 na kasaganaan at 3.5 na kapighatian. Ibig sabihin, darating ang Panginoon sa panahon ng kasaganaan na walang mag-aakala na siya ay darating. Kaya nga, ito yung mga hint o palatandaan ng kanyang muling pagbabalik. Sa makabagong panahon na kung saan ay uso na ang AI, na nagagaya na ang lahat. Pero marami pa ring taong ligaw. Marami pa ring nasa kabulagang espiritual. Marami pa rin tao ang hindi naniniwala at tumatanggap sa tunay na Diyos. Marami pa rin ang naliligaw at napupunta sa mga kulto, sa mga maling katuruan, maling aral at maling denominasyon.
Kaya nga, sa makabagong panahon, makikita natin dito na pagdating ng Panginoon, marami pa rin ang hindi makakasama. Sapagkat hindi handa, ang iba ay naligaw, ang iba ay napunta sa maling katuruan, at ang iba ay hindi naghanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. And then, number 3, the rapture. Sabi dito, may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. No? At sabi doon, sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May dalawang babaeng magtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ang ikalawa. Ito daw naman ang mangyayari sa mga ayaw ng tribulation, naniniwala sila sa rapture. Na bago dumating ang kapighatian, ang mga mananampalataya, ang mga naniwala sa Diyos ay aagawin. Sabi doon, may dalawang naglalakad, kukunin ng isa, maiiwan ng isa. May dalawang babaeng gumigiling, kukunin ng isa, maiiwan ang isa. Ibig sabihin, darating yung time, no, na may aagawin sa atin. May maiiwan at mayroong aagawin. May maliligtas at mayroong hindi. Yan yung katotohanan ng buhay. Sa palagay nyo, kasama tayo sa mararapture. Kasama tayo sa aagawin. Ito yung taninhaga na kung saan ito yung mangyayari pagdating ng takdang panahon. Hindi nga natin alam ang oras sa panahon ng kapayapaan, maaring mangyari sa santaon, next year, pwedeng mangyari sa December, o bukas, pwedeng mangyari mamaya. Huwag na nating ubusin yung ating lakas at isip kung kailan darating. Pero siya'y tiyak na darating. Ang tanong, are we ready? Makakabilang ba tayo? Makakasama ba tayo sa buhay na walang hanggan? Sa kanyang muling pagbabalik. And then, number 4, ang kanyang pagbabalik ay parang isang magnanakaw sa gabi. Like thief in the night. Mayroon bang magnanakaw na nagpaalam na magnanakaw siya? Wala. Ano? Mayroon bang nagsabi, o maghanda kayo kasi may magnanakaw na darating? Wala. Ano? Ang magnanakaw ay nagnanakaw sa panahong inaakala mo na safe at wala at hindi siya darating. Ibig sabihin, sa panahong hindi ka handa. Kaya yung mga, pag may nanakawan kasi, yung mga bahay naghahanda eh. Hindi na babalik yun kasi kananakaw lang eh. No, babalik uli yung pag naging relax uli ang tao. Magbabalik uli yung magnanakaw pag nakalimutan mo na may nakawang nangyari doon. Ano, hindi yung may ninakawan ka ngayon, maghahanda ka bukas. Hindi na babalik yung kasi nga, kananakaw lang eh, dinahuli mo siya. Ang muling pagbabalik ng Panginoon ay sa panahong hindi mo inaakala na siya ay darating, magnanakaw. Sa mga panahong hindi mo alam at inaasahan ang kanyang muling pagbabalik. Kaya,
inalintulad sa isang magnanakaw ang muling pagbabalik ng Panginoon sa panahong hindi natin inaakala. Kaya nga sa diwang ito ng Kapaskuhan, ang mundo ay naghihintay, nag-aantay, nag-aabang sa kanyang muling pagbabalik. At ang nag-aantay lang naman talaga, tayong mga church people, tayong mga Kristiyano, tayong mga taong iglesia. Wala namang pakialam yung mga sanlibutan sa kanyang pagbabalik o hindi. Tayo ang nakakaalam sa mga talinhaga ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Huwag tayong matulad dun sa mga Pariseo at mga Eskriba nung ipinanganak si Jesus, na alam nila na lumabas na ang tala, pero wala silang ginawa. Hindi sila interesado sa muling pagsilang o pagsasalaman ng Diyos. Pero sila yung nakakaalam ng kasulatan. Sila yung mga church people. Sila yung nakakaunawa ng salita ng Diyos, pero wala silang pakialam. And history repeats itself na sa makabagong panahon, baka wala rin tayong pakialam kung dumating man siya o hindi. Nasa huli ang pagsisisi. Tulad ng daong ni Noah, huli na. Mataas na ang baha nang maisip nila na totoo ang sinasabit ipinangangaral ni Noah. Nalunod na silang lahat at hindi na sila nakapasok sa barko o sa arka ni Noah. At sa makabagong panahon, tayo, ang mga taong nasa kapaligiran ni Noah, tayo yung unang naniwala. Tayo yung inaasahan ng Diyos na nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, maaaring dumating siya anytime. Maaaring mamaya. Ang tanong, kasama ba tayo? Tulad ng sinabi ko noong linggo, baka sa gayak lang tayo kasama, pero hindi tayo nakasama sa lakad. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. 2 Corinto 8:12.
Dakilang Diyos kung paanong masaya ang aming puso kung kami yung pinagpapala. Gayon din naman, mas masaya kami kung kami ay nagbibigay. Dakilang Diyos, tunay nga po natanggapin niyo ito, mga kaloob na ito na bahagi ng aming tinatangkilik na muli namin ibinibigay sa iyo ng buong puso. Basbasan niyo ito at tanggapin sa ikalalago na iyong gawain at ng iyong misyon. Amen. Para sa awit ng pasasalamat at pagtatalaga, it came upon the midnight clear.
Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami po salamat sa araw na ito na minsan pa ay nangusap ka sa aming mga buhay. Na sa diwa ng Kapaskuhan, Panginoon, ang una naming tandaan at gawin sa aming mga buhay ay ang paghahanda sa kanyo, sa iyong muling pagbabalik. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sa araw na ito, na kung saan ay nagbibigay ka lagi ng babala at hindi ka nagkulang sa pangangaral sa sanlibutan ito upang sila ay makakilala sa Panginoon. Dakilang Diyos kung paanong si Noe ay nangaral sa mahabang panahon. Gayon din ang bawat sa amin na hindi kami nasisiyahan na kami lang ang maligtas, kundi maligtas din ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay. Tunay nga po na gamitin mo ang bawat isa sa amin, na hindi mahuli ang lahat, na dumating ang isang araw na sa iyong muling pagbabalik, hindi kami sisisihin ng mga taong nakapaligid sa amin, na hindi namin naibalita ang kaligtasan na ibinibigay mo sa kanila, na hindi kami nagkulang sa mga taong nakakasalamuhan namin araw-araw, na may ino-offer kang kaligtasan. Dakilang Diyos, kung paanong kami naligtas, gayon din, nais din naming gamitin ang aming buhay na ito sa kaligtasan ng iba. Dakilang Diyos, tunay nga po na maging handa kami, na sa oras na ito, Panginoon, bilang pagtatalaga ng aming buhay, bilang recommitment, tunay nga po na muli mong papag-alabi ng aming buhay, ang aming pananampalataya. At tunay nga po na muli naming inaalala, kino-confirm na tinanggap ka namin sa aming buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito ang tanging daan, tanging paraan upang kami ay makasama sa iyong muling pagbabalik. Dakilang Diyos, tunay nga po na maghari ka sa aming buhay. Bigyan mo kami ng bagong puso, bigyan mo kami ng isang pusong dalisay na ikaw ang nandoon sa aming buhay. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa at kung paanong binigyan niyo kami ng buhay, gayon din ang ikabubuhay. Pagpalain niyo yung mga anak, Panginoon, upang makatulong din naman sa iba at makapamuhay kami ng karangalan. Pinagpapala mo kami upang pagpalain ang iba. Nawa, Panginoon, kami maging daluyan ng pagpapala. Huwag naming putulin, hadlangan ang pagdaloy na ito sa pamagitan ng aming buhay, na kung paano pinagpala kami, padaluyin mo ang iyong biyaya sa amin para sa iba. Dakilang Diyos, tunay nga po na narito yung mga anak na patuloy na nagtatalaga ng kanilang buhay. Ingatan nyo nga po sila, pagpalain nyo nga po sila. Salamat po, Panginoon, na sa ganitong diwa ay humaharap kami sa iyo, napalilinis kami sa iyo. Ito ang oras, Panginoon, nagre-recommit kami, Panginoon, sa iyo, na muli kami nagtatalaga ng aming buhay, na kung dumating ka man, mamaya, Panginoon, dakilang Diyos, isa kami sa mga maliligtas. Dakilang Diyos, tunay nga po na bigyan mo ng katagumpayan ang lahat ng aming gawain. Tunay nga po, Panginoon, na kami ang nag-isip, nagbalak, nagprograma. Pero alam namin na ikaw ang nagpapatupad at ikaw ang nagbibigay ng katagumpayan. Tunay nga po na maging bahagi kami ng paglago ng aming iglesia. At gayon din sa pangailangan ng aming iglesia sa diwa ng Kapaskuhan, marami kaming dapat bigyan, tulungan. At sapagkat ito naman ang diwa ng Kapaskuhan ay pagbibigayan, alam namin, Panginoon, na ibibigay mo ang lahat ng aming pangangailangan upang ito din naman ay magamit namin para sa iba. Kami ang iyong paa, kami ang iyong kamay, kami ang iyong bibig upang mangusap, magpala para sa mga kapatid namin. At tunay nga po na patnubayan niyo ang bawat isa at bigyan niyo kami ng katapangan upang maipahayag at maipangaral ang mabuting balita. Dakilang Diyos, tunay nga po na pagpalain niyo nga po ang aming church
At tunay nga po na salamat sa patuloy na pagbibigay mo ng alab ng pananampalataya, ng harmony, ng pagmamahalan sa bawat isa upang makita kami bilang isang iglesia na ginagamit mo at nagsisilbing asin at ilaw ng sanglibutang ito. Gayun din po, Panginoon, sa aming bayang kinabibilangan, tunay nga po na laganap ang korupsyon, ang katiwalian, ang hindi patas na hustisya. Dakilang Diyos, tunay nga po na hindi kami nawawala ng pag-asa. At kaming mga Kristiyano, Panginoon, ang titindig upang sabihin na may natitira pang mga tapat, mga tuwid na maglilingkod sa aming bayan. Gamitin niyo nga po kami, Panginoon, upang magkaroon kami ng isang bayang payapa, isang bayang sagana sa pamagitan naming mga Kristiyano at higit sa lahat sa patnubay at kalooban mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturod kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.